Ang kanilang mga magulang ang nagbibigay inspirasyon sa kanila. Ngunit sa kabila ng pagsusumikap, hindi pa rin sapat ang kita upang maiahon ang pamilya sa kahirapan. Para sa ilan, ang kandila ay simpleng umaapoy lamang. Ngunit para sa mga batang ito ang nagbibigay buhay sa kanilang pang-araw-araw na paglalakbay. Ano pong pangalan mo po? Candelaria po. Ilang taon ka na po? 12 po. Nag-aaral po? Opo. Nag-aaral. Saan ka po ngayong nakatira? Sa Lagon po. Nag-aaral po? Opo. Bakit po mas pinili niyong magtinda po dito ngayon? Kasi po wala lang po masyadong ginagawa. Wala masyadong ginawa. Parang tulong na yun sa magulang. Anong grade ka na po? 6 po. Grade 6. Kamusta naman yung pamumuhay niyo? Okay naman po, nakasustusan naman po ang mga pangangailangan. Ilan po kayong magkakapatid? 3 po. 3. Pwede po bang malaman kung ano po yung pangalan ng guardian or parents niyo? Yung mama ko po, Francia. Yung Full name. Full name po. Francia Forcadella po. Tapos po, yung papa ko, Roel Quinito. Pang ilan ka sa magkakapatid? Ano po? 3. Pangatlo. Lahat po ba ng kapatid yung nag-aaral po? Opo. Anong masasabi mo sa mga batang nagtitinda din katulad mo? Sasabi ko lang po sa kanila na mag-aral na mabuti, magpabaya ang pag-aaral. So ngayon sa batang ikaw, anong masasabi mo para sa sarili mo? Proud po ako sa sarili ko kasi nagagawa ko po yung pag-aaral ko at pagtitinda. Pagsabay ko naman po. Sa likod ng kanilang maliit na mga kamay na naglalako ng kandila, may mga pangarap na bumubulong sa kanilang mga puso. Pangarap na sana'y magbigyang buhay sa tulong ng komunidad. Gaano ka na po dito katagal nagtitinda? Mga 6 na taon na po. 6 na taon. Paano po na pagsasabay yung pag-aaral at pagtitinda? Pag nag-aaral po, pinapaaral naman po ako mabuti ng mga magulang po. Pinapatutukan po ako sa pag-aaral. Pero pag wala na po ako mga assignment, tsaka na po ako nagtitinda. Anong nararamdaman mo kapag may nakikita kang ibang bata na parang maganda yung estado ng buhay, yung parang palaro-laro lang, ganun? Minsan po naiingit, pero dahil sa kalagayan po ng buhay, kinakaya ko naman po. Masaya ka ba sa ginagawa mo sa pagtitinda? Opo, dahil nakakatulog pa ako sa mga magulang ko. Nakakapagpahinga ka ba kunyari, galing kang school, sabay pag uwi mo, diretso ka dito para magtinda ng kandila? Opo. Nakapagpahinga ka po? Opo, makapagpahinga naman po ako minsan pag napapagod na po talaga ako. Ilan ang pinakamataas na kinikita mo sa loob ng isang araw at yung pinakamababa? Sa normal lang pong araw, mga 500 lang po. Para pa pag may okasyon, mga 1,000 po. Nasaan po pala ngayon yung mga magulang mo? Yung papa ko po nasa bahay naglilinis. Tapos yung mama ko po nasa ospital, binabantayan po yung lolo ko. Ano pala yung trabaho ng mga magulang mo? Ganito din po, para kandila lang din po. Parehas ko sila? Opo, parehas. Sa paglaki mo, yung parang ano yung gusto mong ma-achieve, ganun? Maging teacher. Teacher, yun na din po yung pangarap mo? Opo. Ang bawat kandilang ibinebenta nila ay may kasamang kwentong mga pangarap, pag-asa at minsan lungkot na hindi nababanaag sa kanilang mga ngiti. Sa bawat sulok ng ating mga simbahan, hindi lamang dasal ang nangingibabaw, kundi ang tahimik na kwento ng mga batang naghahanap buhay sa kabila ng kanilang mga murang edad. Sila ang mga nagtitinda ng mga kandila na simbolo ng pananampalataya at patuloy na sakripisyo. Magandang hapon po. Ano po ang pangalan niyo po? Marcos Alessandra po. Ilang taon na po kayo? 68. 68. Gano'n na po kayo dito katagal nagtitinda po ng kandila?
Ay, matagal na. Siguro nasa 40 taon na din. Ano po na... Dati nagkukudak kami. Ay, ngayon, ninakaw yung camera namin, yung gamit namin. Nagtitinda na lang ang kandila. Ano po na... ano po, ilan po yung... magkano po yung kinikita mo po dito sa isang araw po? Yung pinakamataas po, tas pinakamababa? Ay, minsan naka 200 man, minsan naka 100. Pamasahe ko ba yun? 80 pesos araw-araw pa uwi pa dito. Ng ano po? Pagkain, tama lang din sa pagkain. May mga anak po kayong binubuhay? Mayroon, apo. Apo po. May asawa po kayo? Wala na, matagal na. Ganon niyo po kadalas nakikita yung bata po dito na natitinda ng kandila? Aling bata. Yung in-interview po namin kanina. Ay, matagal. Ako ang una ditong magtitinda talaga. Nagaya na lang yan mga. Ano pong masasabi niyo po sa ginagawa po ng bata? Ayun. Na kumikita man din sila. Kaya lang, nandito din sila araw-araw. Titinda din. Ano po, may ano po kayo, ito lang po yung hanap buhay ninyo po? Oo, ito na. Ang mga bata sa simbahan ay simbolo ng pagtitiis at pagsusunod. Sa kanilang maliit na paraan, ipinapakita nila sa atin ang kahalagan ng pagkakaisa, pag-unawa at pagmamalasakit. Sa bawat kandilang kanilang mga binebenta ay bunga ng kanilang mga pangarap. Kayo ang pag-asa, kayong ilaw ng simbahan.